Ginoo. Hallelujah. Ito ka na may bisan unsa. Bisan unsa. Come on, church. Bisan unsa. Ipalano kayo mong Ginoo. Bisan ang ako patay sa Ginoo. Sing it one. Come on. Bisan unsa. Ipalano sa Ginoo. Bisan unsa. Bisan unsa ang ako patay sa Ginoo. Here we go. Yes, tayo ko drama Ginoo. Sa bisan unsa. Ito ako yung mga nabigson. Here we go. Bisan unsa. Bisan unsa. Bisan unsa ang ako patay sa Ginoo. Let's sing one more time. Bisan unsa. Yes. Bisan unsa. Bisan unsa ang ako patay sa Ginoo. Atong ipagpako. Akong ipagpako. Akong ipagpako. Akong ipagpako. Ang ako patay sa Kusnaysan. Akong ipagpako. Yes. Akong ipagpako. Yes. Akong ipagpako. Ang ako patay sa Ginoo. Akong ipagpako. Akong ipagpako. Akong ipagpako. Akong ipagpako. Ako patay sa Sing kayo! Akong ipagpako. Akong ipagpako. Akong ipagpako. Ako patay sa Ginoo. Akong isayaw. Akong isayaw. Akong isayaw. Akong isayaw. Ako patay sa Ginoo. Akong isayaw. Akong isayaw. Akong isayaw. Akong isayaw. Akong ilukso. Akong ilukso. Akong ilukso. Akong ilukso. Ako patay sa Ginoo. Akong ilukso. Akong ilukso. Akong ilukso. Akong inagal. Akong inagal. Akong inagal. Akong inagal. Akong inagal.
Diyos ang kinabuhi Ginoo. Wanay lain nga Diyos nga mong alagaan. Hallelujah. Ginoo, ikaw gigugma, kanunay gipangita, nininitukan ko. Ginoo, kinahanglan ko. Matamis mong presensya. Ando maigsoon ang presensya sa Diyos. Karon panauga, tuyara ako sa iyong pagkakos. Nagako sa langit diin tuwa ka, kay pagkaintot Ginoo, kung kauban ka, may katapangan. Labaw sa tanan, pinya kalipay, nakalipay, matagang paman. Yes. Oh. Dunay kalipay o Diyos. Yes, imong pasensya Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw
pagsangpit. Kinaagi sa iyong pag-away ng soman. Ang presensya mo. Kalipay ko, Diyos. Kanimo Diyos, kanimo lang ako magdadalhin. Kanimo lang ikatupaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako mag-asam. Kanimo lang ako magdadalhin. Kanimo lang ikatupaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako mag-asam. Hallelujah! Hallelujah! Ipanalihan mo na ang tinaboy ko. Sa wala pa ako magdahon. Nagtatagan ay magtatakbo mo. Ako'y ipasigan mo. Come on, church, for the last time. Kanimo lang, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Kanimo lang, O Diyos. Kanimo lang, O Diyos. Kanimo lang ako. Hallelujah. Oh, kanimo lang ikatumaw ang tingog ko. Ang presensya. Yes, Lord. Kanimo. Hallelujah. Ato na wito tayo sa katapusan. O kanimo lang, O Diyos. Kanimo lang ako magdadalhin. Kanimo lang ako magdadalhin. Yes, Lord. Kanimo lang ako magdadalhin. Yes, Lord. Kanimo lang ikatupaw ang tingog ko. Ang presensya mo, Diyos. Kalipay ko lang ako mag-asambit ang mahal ko. Kanimo lang ako mag-asambit ang mahal ko. Ano ba mga Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Lord, ipahalo na itong kasuntan sa kakaugalingon aron sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Pakpakan na ito ng Ginoong sa mga kausapan kadayon. Once again, magabarog tatanan kadayon. Aton i-focus ang aton attention sa kagunahuna sa mga pulong nga ihatag sa Dios kanato sa sining kabuntagon. May the blood of Jesus covered us labi na sa pagpartik naton sa Holy Eucharist. Kadayon mangayo ta sa Ginoo ug kaalam kag labaw sa tanan ang iya balaan nga Espiritu Santo nga magatudlo kanatong tanan. Ato dipiyong aton mga mata. O Dios nga labing gamhanan, once again nagapaubos kami sa among kaugalingon. Lord,
kung may mga nakita ikaw nga mga sayop sala sa amon kabuhi nga wala nimo gikahimutan, pasaylua kami Ginoo. Labi na sa sini nga congregations, O Lord, kung may mga nakita ikaw nga mga kakulangan, kung may mga nakita ikaw, O Dios, hallelujah, nga mga kasaypanan, Lord, this time hugasi kami sa imong hamili nga dugo. Kag dawata Ginoo ang amon pagsimba labi na sa sini, O Dios, nga adlaw. Lord, nagaampo kami nga ikaw, Dios, hallelujah, ang magakunsad sa imo balaan nga Espiritu Santo, labi na, O Dios, sa pagpaminaw namon sa imo mga mensahe, Ginoo. Ginoo, ang imo, O Dios, hallelujah, anointing, ang paghaplas nimo sing kaalam, ang paghaplas nimo, O Lord, sing kahibalo, kag pagpanabot, ihatag sa tunga namon, tungod kay importante, O Dios, nga ang amon kalag makakaon sa mga espirituhanon nga mga butang. Dalaygon ikaw, kag amon, O Dios, ginahangyo, nga walay dautan, kaaway, nga magakuha, kag makasakmit sa mga mensahe, O Dios, nga amon karon mabatian. Tabuni kami, kag ikaw, O Dios, magasurround sa amon sa imo himaya, Ginoo. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen kag amen. Magalingkod ta tanan kag once again akon ipasalamatan ng Ginoo sa aton mga kauturan, labi na sa Mambakayaw, aton palapakan ang buhay nga Dios. Hallelujah. Kadayon aton pod ginapasalamatan ng Ginoo ang aton mga utod sa muhon. Praise God. Salamat sa buhay nga Dios tungod kay mauni ang aton gitawag nga sistema tungod kay wala pay communion sa muhon. Amo na nga panahon sa first Sunday aton sila dala dire aron nga magkauban kita sa pagpartik sa Holy Eucharist. Ang Romans chapter 7 verse 17 to 20, then muambak ta sa verse 24 pakato sa verse 25, and then ang 1 Thessalonians in chapter 5 verse 23. Ang aton tun-an before ta magapartik sa Holy Eucharist, because of sin, the whole natures of man has been affected and damaged. Amen. You know, brothers and sisters, sin has no respecter of persons. Ang sala, wala siya'y pinilian o wala siya'y pinalabi. Mahari ka man, mapresidente ka man, magobernador ka man, or something, usa ka lang ka-ultimo, still you are considered as sinners. Because the Bible says, sin has no respecter of persons. And then, ining aton tun-an, tandaan naton, mismo sa aton kabuhi, sa aton kaugalingon, tungod sa sala, there is something as rowan, meaning may nadaot, may naguba sa aton mismo kabuhi. Amo na nga one of the sayings of watchman ingon pa niya, whatever man's hands touch, it will turn void and destructions. Ang bisan unsa nga mga butang nga gunitan sa tao, kini malaglag og maguba. It is because ang tao mismo, ang iya personal nga kabuhi, ang iyang nga gitawag kinatibuk-an nga natures, nadaot kini tungod sa sala. And this is what the Word of God says has been affected and totally damaged. Ang Romans chapter 7 in verse 17 to 20, lantaw na ton una sa New King James Version, ingon pa diri niya, but now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Ingon pa niya, for I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is presence with me, but how to perform what is good I do not find. Verse 19, for the good
that I will do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. It is almost 2 times gibalik ni Paul ang verse 17 kag verse 20 ang word but sin dwells in me. Ang praises nga me, it refers to the persons. Ang praises nga me, it is refers to that man. Ang praise nga me, it is refers sa imo, and it is refers sa akon. Nag-refer kini sa tanan nga mga tao. So meaning, ang Biblia kung lang taon na ton, because sins that dwells in us, nothing good in us. Amen? Ang Biblia nagambal, dili makasiling ka, walay maayo diha mismo sa kabuhi sa tao. Amo na ang reasons, tungod kay ang tao, ang iya entire persons na daot kini tungod sa sala. Amo nang hinungdan nga ang tanan nga mamanage niya madaot ug magubasad. You know, just imagine, ang Dios gibuhat niya ang kinatibuk-an, apil na ang kadagatan, apil na ang mga kalasangan, pero sa giuyatan na sa tao, unsay gibuhat sa tao, gidestroy ang dagat, and then at the same time, gidestroy ang kalasangan. It is because whatever man's hands touch, it will turn void and destructions. Ang tanan nga uyatan sa tao, kini maguba. Kay nga man, deep inside sa sulod siyang kinabuhi, dunay nadaot og naguba. Amen. So meaning, ang pagkadaot sa kalibutan, refleksyon na mismo sa kabuhi niya, kay nga diha mismo sa kabuhi niya, there is something as rowan. Amen? Amo na nga ang kabuhi sa tao, kung dili niya matalupangdan, ako nagatuo, this rowan, it is continually until such nga kuwaon sa Dios sa sini nga kalibutan. Ingon padre sa Cebuano, busa, dili ako mao ang nagbuhat niini, kundili ang sala nga ania kanako. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Ingon pa ni Apostol Pablo, kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Just imagine that. So meaning, ang sala nga nagpuyo kanato, punggan kaniya sa pagbuhat sa maayo. Ang sala nga nagpuyo kanato, punggan kaniya sa pagpaduol sa Dios. Amen? Amo na nga mahibulong ka, ngano nga may mga tao nga dili mo alagad sa Dios, dili mo simba sa Dios, dili mangita sa presensya sa Dios. It is because dunay nagpugong kaniya. Amen? Ayaw ko ingna nga ang nagbabag kaniya ang iyang asawa, ang nagbabag kaniya ang iyang bana, ang nagbabag kaniya ang iyang mga anak. But totally, the Word of God says, ang nagpugong kaniya ang sala mismo nga naa niya. Amen? Because sin, it is against the natures of God. Kag ang sala nga niya nato, mao kini ang nagpugong nga dili ka makaduol sa Dios. Amen ba? Mao bitaw na nga si Kristo Jesus mismo, He offered Himself to the sinners. Ingon pa ni Christ, duol kamo kanako, tanan kamong gibug-atan o gikapuyan. You know, this verse, it's a very familiar para sa aton. Nangin alawiton kini, nangin tensongs kini. But it is amazingly, ang makasasala nga nakadungog sini, ang makasasala nga nakabasa sini, still, dili siya muduol sa Dios. It is because dili tungod sayop ang kanta, dili tungod sayop ang iyang gibasa. It is because of sin nga nagpuyo sa iya. Amen?
The Bible says, because of sins, the entire persons of a man, it is damaged and destroyed. Amen. Ingon pa diri ni Paul sa verse 19, dili ako makahimo pagbuhat sa maayo, nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang daotan, nga dili ko buot buhaton. Amen. Pila ka bisis nagpromisa ka kag nangako ka nga dili ka na magbuhat sini. May mga tao, let's say for example lang, pag abot na pod sa sining gitawag 31, may mga tao na pod nga magbuhat og promissory notes, New Year resolutions nga moingon sila, dili na ko maghubog. Nakuha ninyo? Dili na ko manabako. Inga na, dili na ko mangbabayi. Diba? Something, muingon siya, dili na ko magsugal. But you know, brothers and sisters, dili ni mo na mahimo. Ang imo lang handom, amo ang nagdako. Pero deep inside, dunay nagpugong. Kaya nga naman, ang mga maayo nga butang nga gusto nimo buhaton, dili nimo mahimo. Pero ang mga butang nga dili nimo gusto buhaton, labi na ang sala, amo hinuon ang mahimo nimo. Why? Because we are slave by sins. Amen? Ulipon ka sa sala. Amo gani na nga gidamo ang paghimo sa mga makainom, inang makahubog nga ilimnon, gidaghan pagbuhat ang mga sigarilyo, kay nga daghan slave ini nga mga produkto sa sini nga kalibutan. Amen? We are considered, the Bible says, there are such many slaves of this kind of product. Amen? Amo nang ang Biblia nagambal, kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako mo'y nagbuhat nini, kung dili ang sala nga ania kanako. Because of sin. Amen? Amo na nga si Paul sa verse 24 kag 25 siling paniya, pagkalaot ko gayod, kinsabay muluwas kanako, gikan nining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Verse 25, salamat sa Dios. Amen? Pakpakan na to ng Ginoo. Salamat sa Dios, ingon pa ni Pablo. Because the Bible says, ang dili mahimo sang reliyon. Amen? Ang indili mahimo sa aton mga ginikanan, ang dili mahimo sa aton mga maestra, amo nang gi-lectures naton sa aton family prayer group, ang aton DepEd, ang educational naton nga sistema sa kalibutan, nagpakanaog sila og ang pinakadabis nga subject nga gihatag nila amo ang values. Pero may estudyante ba nga na-transform? Wala. Ngaman, bisan mismo ang maestra nga nagtudlo sa values, usbunonon pod ang kabuhi. Amen? Because the Bible says, dili kini mahimo sa secular, dili kini mahimo bisan pa man sa usa ka maalam nga tao, dili kini mahimo bisan pa man sa kwarta, ano ka man sa sini nga kalibutan, edukado ka man, ang makahimo sini ang Dios lang. Amo na nga ingon pa ni Paul, salamat sa Diyos. You know, brothers and sisters, pagkatahom sa gihimo sang Dios aton kabuhi. Amen. Kaniyang kadlaw naminaw lang ko kay Manong Romeo nga nag-exhort na kaingon giko, kung si Manong Romeo wala nalambot sa Dios, dili ni mag-exhort sa tunga. So meaning, salamat sa gibuhat sa Dios. Hindi naton mabayaran sa sapit. Amen. Mabito na nga ang mga asawa, kung ang imong bana nga na-convert, yes of course, pagkadako sa imo utang nga kabalaslan sa Dios. Kaya nga naman, kung kwintahon nimo sa tibok tuig, pila ka ang gasto sina niya sa gitawag sa beer, sa gitawag sa whiskey, sa tabako. Kwintaha ang tibok tuig. Amen. Ako nagatuo, kung kwintahon nimo, dili siya
makabastante sa igasto nimo sa pagpasalamat. Amen? Amen ba? Pakpakan na to ng Ginoo. Amo nang state ni Paul, salamat sa Dios, ingon pa ni Paul. Hallelujah. So siguro wala na to nakita ang mga maayong nga butang nga gihimo sa aton sa Dios. It is because, yes, of course, right now we are not perfect. Amen. But salamat sa Dios kay nga naman may Dios nga naghatag ka nato sa insakto nga direksyon sa kabuhi. Amen. Amo na ang direksyon naton dili na kay pinatuyang, ang direksyon sa aton kinabuhi dili na ang aton kaugalingon mo'y masunod, kundi ang direction sa Dios mo'y gisunod naton sa sini nga kinabuhi. Amo nang gihimo sang Dios sa aton kinabuhi. Ang Biblia nagsulti, salamat sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, busa mao kini ang akong kahimtang. Giagalagaran ko ang balaod sa Dios sa akong una-una lamang, apan ang akong lawas nun kinaya nag-alagad sa balaod sa sala. Because of sin, the whole or the entire natures of a person has been affected and damaged. Lantahon naton ang kinatibuk-an naton nga pagkatao. Ang 1 Thessalonians chapter 5 in verse 23 ingon pa diri, hinaut unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Kitang tanan mag-ingon, tibuok ninyong pagkatao. That is talking about the whole natures of man. Amen? If we speak about the whole or the entire natures of a man, because these natures, it is affected and damaged and destroyed. Amen? Ang tibuok naton nga pagkatao, espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Because of sin, the entire natures of a person, which is spirit, souls, and body, has been affected, damaged, and destroyed. This is talking about the whole persons, the whole natures of the persons. Ang espiritu, ang kalag, ug ang lawas, it is affected, damaged, and destroyed. It is because of sin. Amen? So nagpasabot, dili lang kay ang lawas ang naapektuhan, dili lang kay ang kalag ang naapektuhan, dili lang kay ang masiling naton ang espiritu ang naapektuhan. It is the whole persons. It has been affected because of sin. Amen. Palapakan na ito ng Ginoo. So ang tao, lingiha ang inyong tapad, may lawa siya. Amen. At the same time, ang kalag niya, kag espiritu niya, wala ni mo nakita, but that is considered as a whole persons. Amen. In Genesis chapter 2 verse 7, ingon pa dito sa King James versions. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Amuning usa sa mga gi-take note naton dito sa muhon about sa born again experience. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ingon pa diri. Sa King James sa Cebuano, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Amen. Gikan sa abog sa yuta. O gihuy pa niya sa mga buho sa iyang ilong, sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So diri naton makita sa Genesis chapter 2 sa verse 7 ang pagbuhat sa Dios sa tao. Once again, ingon naton nga ang tao unique siya sa tanan nga creation sa Dios. Why? Ang tanan nga binuhat sa Dios gisulti lang niya.
ang kayutaan, ang mga tanom, ang mga isda sa kadagatan, labaw na ang mga kabituunan, ang Biblia mismo naghambal, gisulti lang sa Dios. Pero pag abot na sa tao, amen, ang kamot mismo sa Dios maoy nangabudlay saya. Amen. Ingnay mo katapad, ang kamot sa Dios maoy naghago kanimo. Amen. So the hands of the Lord, it is very active since from the very beginning. Amen. The hands of the Lord, it is very active since from the very beginning. Because the Bible says, if you read this passage, ang kamot mismo sa Dios, nagkalapok, aron lang pag-umol sa tao. Just imagine that. Meaning, gihaguan ka sa Dios. Amo na nga ang libro sa Ephesians sa chapter 2 verse 10, we are considered as the word, we are a workmanship of the Lord. Dito sa Latin gitawag kinig obra maestra. Amen. It is talking about a work of the hands. It is handcrafted. Amen. It is the word handcrafted, meaning ang kamot sa Dios maoy nagpurma sa lawas nimo. Amen ba? So praise God. Ayaw pagmahay kung mauna nga naong ang purma sang Dios. Amen. Ayaw pagmahay sa Ginoo kung ingana ang imong naong or something nga bisan ang St. Peter maglisod og make-up. Amen. But praise God. Kung lang tao na to ng Genesis chapter 2 in verse 7, ingon pa diri niya, first, in the beginning, God formed or shaped the figure of a man. Amen. Amo ganin ang gituna naton ang word nga form in the Hebrew word means is yatsa. Meaning, it is talking about to squeeze. Meaning, it is the same word from the word as the word bikir. Inang kakita kamo sa gitawag sa bikiri, may ara gitawag panadiro nga nagahulma sang tinapay. And that is the word squeeze or the word form. Amen? So meaning, ang Dios nagkuha siya o yuta. Amen? Gihulma niya og usa ka lawas sa tao. Amen ba? In the beginning, God formed or shaped the figure of a man from the dust of the ground, which is refer to his physical body. So nagpasabot, pagkuha sa Dios sa lapok, gihulma niya og lawas sa tao. Ang gihulma niya nga lawas, may kinabuhi na wala pa. Wala pa. The Bible says, it is already a dust, it is already a soil. Yuta pa siya. Pero gipurma lang niya og lawas sa tao. Parehas kung adto kamo sa baybay, natural magduwa kamo, ang iba nagapurma sila castle, di ba? Gaship sila og castle, ang uba naman gaship sila or something unsay naa silang hunahuna. So nagpasabot ang pag-ship sa Dios, it is the outburn from His mind, meaning wala kaniya gipurma nga wala sa iyang bungog. Nagpasabot gipurma ka sa Dios nga ang iyang hunahuna apil sa paghimo sa imo. So meaning ang Dios wala na sipyat pagbuhat sa imong lawas kung ingana ang imo height kag gitsura kag panit. Amen. Wala na sipyat ang Dios. Dili ka makaingon nga siguro paghulma sa akon sa Dios nakapiyong ang Ginoo. Ingana. Nga mo na hinungdan nga ang akon ilong kung tulo pa ang lungag murag halublak na. No. Diba? So, we are created according sa mindset sa Dios. So, nagpasabot, iya gyud gihorma pag-ayo ang lawas naton. Amen. So, the hands of the Lord, it is very active since from the very beginning because God formed the body.
Amen. So ara ng lawas, giporma na niya. And then the second things, ang praise dito sa Genesis chapter 2 sa verse 7, ang praise nga gigamit dito, breath into his nostrils. Amen? Iya gihuipan ang buho sa ilong. Amen? Gihuipan niya. It is amazing, tungod nga nung duha ang lungag sa ilong, just in case kung mabara ang usa, may reserba nga usa. Amen? Dito ko nakapaniid sa kay Brad Rudy. Amen. Ang iya pod situation nakahatag po sa akong learning. Dito natubag nga giduha ang lungag kay ngano man just in case mo barang usa, may reserba nga usa. Kuyaw kun duwa na. Amen. Pakpakan na to na Ginoo pagkamaalam sa Dios. Amen. Amo ganin ang reason, duwang dunggan, duwang lungag sa ilong, duwang mata, pero ang baba usara. Kaya nga naman, ang gusto sa Dios, ang pagsulti ni mo kausara. Amen? Pakpakan na to ng Ginoo. That is the Word of God. So the Bible says, kung lang tao na to, ang praise nga breath into His nostrils means it is a breath from the Almighty God. Meaning, ang lawas nga gipurma niya, wala pa'y kabuhi. Lapok pa lang. Unsay gihimo sa Dios, gihuy pa niya ang ilong sa tao nga purma pa lang og ilong. Amen? Di niya gihuyop diha sa hilong. So meaning, praise God, unique yun ang ilong. Pasalamati ang Dios nga bisan mataktak ang antios, at least may ilong ka. Amen? Praise God. Really, let us appreciate the Lord. Amen? Mabita na nga. Sa pagbuhat sa Diyos sa tao, according pa sa istorya, una niya gipurma ang lawas, ang pinakakatapusan nga gihimo sa Diyos ang ilong. Iya kuno giplastar tanan nga ilong. Ingana. Ingon ang Ginoo na humana ang inyong mga ilong, pangwaan na ninyo diri. Ang mga Pilipino kay langayan. Ang mga Pilipino kay gusto gyud pirmi nga maulahi, ingon ang Pilipino pagkadagan sa ilong pasagdi na sila. Ang una nga midaga ng mga Amerikano, amo na nga insakto gyud ang ilang ilong. Ingana, mga European, hangtod nga wala na may nanagan ang mga Pinoy, amo nang las. Ang problema kay ang mga ilong naton, ilan na natamakan. Lingiya ang ilong sa imutapad, natamakan na nga ilong. So, that is, the Bible says, amen? So, ang praise nga breath into His nostrils means breath from the Almighty. Amen? Breath from the Almighty. Siling pa sa Job chapter 33 sa verse 4 sa New International Versions, the Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life. Amen? So, nagpasabot ang praises nga breath into His nostrils, ang ginhawa sa Dios nga gihuyop dito sa ilong sang tao. Amen? So the Bible says, kung lang tao na to, the breath of the Almighty gives life or called breath of life. At tugali ang giginhawa sa Dios nga gihatag dito sa tao, nga gihuyop niya dito sa tao, amo ni ang ginhawa sa kabuhi. This is a life. Amen? Ang ginhawa sa Diyos, it is talking about a life. The Bible says, this breath of life refers to man's life. The source of man's life. So man's spirit, yes, this is talking about the source of man's life. Man's spirit is not the Holy Spirit or the Spirit of God, but refers to man's spirit. Ang ginhawa sang Dios, amo to ang espiritu sa tao, tungod kay ang espiritu sa tao, amo ang source sa kabuhi. Amen. Amen ba? Tawa ang inyo tapad, buhi siya kay nga ara ang source sa kabuhi.
Amen? Nanginbuhi kang binuhat tungod ara ang source sa kabuhi. Ang source kabuhi, that is refer to man's spirit. And man's spirit, it is talking about the source of man's life. Ang tuod nga may kinabuhi, amo ang espiritu. Amo na nga ang tao kung mo depart na ang source sa kabuhi, nga mao ang espiritu niya, mamatay ang tao, kaya nga ang man's source sa kabuhi, wala na diyan. Amen? And then the Bible says, according pa sa 13, when the breath of life or the spirit of man entered to his physical body, paguyop sa Dios, sa ginhawa gikan sa Ginoo nga mao ang espiritu sa tao, sa pagsulod sa lawas sa tao, the Bible says, man became a living soul. Amen. Nanginbuhi nga kalag. So ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, man has a tripartite being or he has a threefold natures. Sa gisulti dito sa 1 Thessalonians, ang tao, ang kinatibok-an niya nga pagkatao, espiritu, kalag, o lawas. Morning state diri sa aton nga gitawag gibasa. The whole natures of a man, it is spirit, soul, and the body. Amen? It is talking about the spirit, the souls, and the body. Ang Biblia kung lang tao na to, man is a tripartite being. Man's spirit, it is God's dependent. Ang espiritu naton, it is very God's dependent. Ang espiritu naton, it is very God's conscious. Conscious of the spiritual things. Because man's spirit comes from God, so his inmost desire is God. Amo na nga ang tao, ang espiritu nga gibutang siya sa Dios is God's dependent, God's conscious, conscious in spiritual word. And his inmost desire is God. Amen? Because the Bible says, He came from God. Amo ganina ang nahitabo sa dira nga namatay ang espiritu sa tao. Meaning, nadula sa iya ang iya Diyos nun nga pangandoy. Amo na nga ang tao walay huyog sa Diyos. Amen? Daghan og mga mensahero na paos na lang, pero ang tao mag-agi-agi lang. Kung manawagan ka dawatan ninyo si Kristo Jesus, dili ka tagdon sa tao. Pero kung musyagit ka, manghatag, manglinya na ang tao. Amen? Nga naman, tungod kay ang iya espiritu sa nakasala siya namatay kini. So dili na ang tao God's conscious. Dili na ang tao gusto mangita sa Diyos. Kaya nga naman, there is something wrong sa sulod niya. Amen ba? Then the Bible says, ang kalag is the self-conscious. Tanaw na to na, ang spirito sa tao, it is God's conscious. While the soul is self-conscious. The soul represents the man and expresses the characteristic of his personality. The way of man's behave is governed by his personality. Ang kalag, it is self-conscious. Amen. Kung manimba ka mo, sahay, gabarog ka mo, pero conscious ka mo sa inyong kaugalingon, basi may hugaw inyong karsonis, amo na nga magdaig, magsigilan tao. Amen. Galingkod ka mo diya, but still you are conscious to yourself. Amen? Basi may muta ka. That is self. That is amo ng kalag. Kuha ninyo? Although, ang ginawali na kung pulong sa Diyos, but still you are self-conscious. Conscious ka mo sa inyong kaugalingon. Amen ba? Amo ng mga butang nga bagay na tuntunan. Nga nasubong sina. Because of sin, the whole natures of a man has been affected and damaged. Tungod sa sala nga ari sa aton. Amo nang usa sa mga tun-an naton. Amo na nga ang Biblia mismo aton gyud mismo lang taon ang pinakadako nga gihimo sang Dios sa aton kabuhi. Because soul is very self
conscious. Amo ni nga ang tao, grabe siya kagitawag, ang life niya, ara siya, nag-surround sa self-preservation. They're what surrounded by self-preservations. Amen ba? Hindi siya gusto magpulaw sa pangamuyo, base kung animikon siya. Hindi siya gusto magpuasa, kay base kung mapasmo siya. Amen? Hindi siya gusto magsulay sa ulan kung mag-prayer meeting, kay base hilantan siya. That is self. Amen? That is refer to the soul. Singganangin mo katapad, tungod na sa kalagli mo. Amen? That is self. Amen? So, dili na tanan ma-discuss sa inyo ang tripartite being. Yes, kung may mga panahon, pangutana lang kamo sa akon, kaya mo discuss ta sini. Ang Biblia nagambal, the way man's behave is governed by his personality. The third thing, which is the body. The body, it refers to worldly conscious. Amen? Ato na karon nga gitawag isgutan. The physical body, it is the outer shell of the soul or tent. Amen? And the spirit is the source of life. So the physical body is worldly conscious. Man's spirit is spiritual conscious or God's conscious. The soul is self-conscious while the body is worldly conscious. Why the body is worldly conscious? Ano nga material ang gigamit sa iya? Ano nga material? Natural ni nga mangin worldly conscious siya kay nga lapok ang material nga gigamit sa iya. Amen ba? Amen. Ang aton body, because we are worldly conscious, natural, ang kaunon sini ang mga produkto pod nga gikan sa yuta. Because this body is talking about a worldly conscious. Ang aton espiritu tungod kay gikan sa Dios, ang pagkaon sini ang pulong sa Dios nga gikan pod sa Dios. Amo ang mga butang nga bagay naton lang taon. And then the soul is the middle. He is what the receiver. Amen. Ang kalag may tulo ka elements. Balikon akon sang una, nagtuog ko nga ang kalag amo ang skeletal system inang kalabira. Kaya nga man kasagaran sa aton labi na mga katigwangan naton makaingon, makakita gani sila sa skeletal system nga naglakaw mingon, hala kalag. No. Amen. The soul of a man has three main elements. It is first the will. Amen. Ano ning will? It is the organ of man's free will. It is the organ of choice and decisions. Let's see karon, ngano nakasimba ka mo tungod kay inyo ni gusto. It is what your will. It is the functions of the soul. Amen. Ngano ari ka mo kay nga naka-decide ka mo nga makasimba ka mo. It is the functions of the soul. Nganong ang mga kaigsunan naton sa muhon, ari sila. Nganong mga kaigsunan naton sa mabakaya, ari sila. It is because the will. Amen? Kaya nga naman, kung ang imong gusto, ara, bisan pila pa ka demonyong magbabag, dili ni kababag because of will. Amen? That is the organ of man's free will. Kaya kita nga mga tao, gibuhat ta sa Dios, dili robot, may free will ta. Amo ganin ang reason nga nung may imperno. Kaya kung walay free will ang tao, walay imperno. Amo na nga may imperno. Why? Because we are created nga may free will ka. Meaning, makapili ka kinsay pilion nimo. Makadesisyon ka unsay gusto nimo. Kag may choice ka sa kabuhi. Amen? Amo nang gi-state ni Rick Warren sa sini nga kalibutan, makapili ka kinsay pangasaw nimo, makapili ka diin ka gusto mo puyo, makapili ka unsa nga klase sa trabaho ang imong sudlan, pero in terms sa eternity, you must always choose two things. Amen? Duwa lang gyud ka butang kag hindi na pwede lima, tulo. It is talking about two things. Second, it is talking about the emotions. It is the organ of feelings. Amen. Ingnay mo katapad, may balatyagon ka. Oh. It is the organ of feelings.
Amen. Amo nang these emotions, amen, you know, sometimes amo ning usa sa tun-an naton kay nga man dili lang kay ang mind ang na-damage, apil na ang emotions. Amo ning aton emotions, grabe ni, there's so many scars in our emotions. Amen. Ano ganing word nga scars? Inang samad nga napali na. Amen. There's so many hearts, there's so many masilin naton traumatic that is considered because of feeling. Hindi kalikayan nga nung masakitan ka. Amen. Hindi kalikayan nga nung may mga paghila, kumbiyaan ka sa uyab. It is because of feelings. Amen. Amen. Amo na po dili pud kalikayan nga dili ka makabati og paghigugma. It is because of feelings. Amen. Mubatyaga ni ang unggoy ug gugma nga saging lang gikaon, ikaw pa nga kanon. Amen. Because of feelings. Pakpakan na to ng Ginoo. And the third, it is the mind. So the mind is the thinking organ. Amen. Amo ning kalag. So, ang kalag nag-refer ni sa tulo ka elemento, which is the mind, the will, and the emotions. Amo na nga balikon akon dito sa gitawag sa Luke chapter 16 verse 19, sa naimperno na ang dato. Amen? Namatay si Lazaro, gidala siya sa mga anghel dito sa kiliran ni Abraham, and then at the same time, namatay siya ng dato. Pagmata niya, imperno na siya. Paghangad niya, nakita niya si Abraham nga naglingkod o sa iyang kiliran si Lazaro. Ingon dayon ang dato, amay nga Abraham, ipadala diri si Lazaro. So meaning, still his memory is very fresh. Nga naman, iya gyapon kilala ang iyang silingan nga si Lazaro. Mamatay ang lawas, but your mind is not. Amen? Mamatay ang brain, but your mind is not. The brain is physiological, but the mind is psychological. Amen? Ang Biblia naghambal, paghangad niya, iya gyapon nakilala ang iyang silingan nga si Lazaro. Amen? Ang wala dito ang iro ni Lazaro, kay ang iro mamatay, dirila na sila, why espiritu ang mga sapat. Amen? Ang Biblia nagambal, siling sa dayon, nagangyo ko kanimo amay nga Abraham, nga itunlop ang tudlo ni Lazaro, bisan lang sa bugnaw nga tubig, kay init ang akon nahimutungan. Still, he has an emotions. Amen? And still, he has a will. Kaya nga naman, ang gusto niya nga si Lazaro mokadto sa iya. Nagpasabot ang kalag dili mamatay. Nga may kalag. Yes, may kalag because ang kalag nga buhi, ang source sa iyang kabuhi, gikan siya espiritu. Because man's spirit is the source of man's life. Walay kalag kun way espiritu. Amen? And that is what the Word of God says. Amen. Pakpakan na ito ng Ginoo. Silang dayon dire, ang physical body na ton, this is the outer shell of the soul. Meaning, sa guban lang ni siya. Kinsay nakakita sa inyo binga, kinsay nakakaon sa binga. Yes, of course, ang tagabawod, pirmini. Amen? Meaning, amuning lawas na to. Kung kuhaon na nimo ang unod sa binga, itungtong nimo sa baybay, mulakaw siya dili. Mulakaw siya dili. Dili na, kay wala na ang sulod. Amuning lawas na ton. Ang lawas na ton is the outer shell of the soul. Amen? Kag siling pa ni Paul, dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, siling pa niya,
kay nasayod kita nga inig kaguba na niining gipuy-an nga payag dinhi sa yuta nga mao ang atong lawas. Wow. Paul considered this body is like a tent. Amen. May nagpuyo sa sini nga lawas. Ina imo katapad may nag-star sa imo lawas. So, mga kaigsunan, kung diri nimo tun-an pag-ayo, diri ka makarealize, igsuon ko nga may ara sa tao nga dili mamatay. Atong gidiscuss na kung gahapon sa homiletics, katong pag-ingon sang yawa dito kang iba, no, kung mukaon ka niini, dili ka gayud mamatay. Ingon pa sa yawa. Gimik sang yawa ang truth kag lie. Because in reality, may ara magyud sa tao nga dili mamatay. Amen? Kag amo na ang aton bagay paningkamutan. Ayaw pagtuo sa gisulti sa uban, magubog tag pag-ayo pre kay sa langit way na bir. Amen? Ayaw gid pagtuo sa uban, magpangalipay tag tudo kay inig kamatay wala na. No. Funeral, it is not an end because life, it is continuing right now hantod sa katapusan. May ara sa aton nga dili mamatay. Like sa manggaranon, like sa dato. Still his mind is present, still his emotions is present, still his will is present. Kay nga man, aton mabasa sa Biblia, although hindi ka makabasa literal nga mind, hindi ka makabasa literal nga emotions, hindi ka kabasa sa literal nga will, but the functions of the souls is there. Amen. That is the Word of God says. Amo na nga ang lawas naton takuban lang. Pakpakan naton ng Ginoo. The spirit of man was noble and the highest, because he came from the breath of the Almighty. Sa tanan nga gitawag parte sa lawas sa tao, ang espiritu sa tao muning pinakalabaw sa tanan, kay nga man gikan sa Dios. The spirit of a man was noble and highest because he came from the breath of the Almighty. The body was the lowest and the soul lies between them. Amen? And the soul is the middle. The spirit is the highest and the body is the lowest and the soul is in the middle. Amen? And then the Bible says, man was able to communicate with the physical world because he has the body. Pipiangin mo katapat, nga napipi ni mo siya, nga na-touch ni mo siya because your body. Nga natandog ni mo siya, kaya nga may lawas po siya. Amen? So, dili na pwede, inikamatay na ni mo, mapipi pa ni mo ang tao nga may lawas because you are a spirit. Ang makakontak sa gitawag sa physical, ang may physical po. Nakuha ninyo? Pakpakan na to ng Diyos. Nahihayin nyo tapad, nakita ninyo wala. Because may physical siya. Ikaw po may physical. Pero kung inikamatay na nimo, hindi ka na makita. Kaya nga man, ang naglantaw si mo ara sa physical realm, but you are now in spiritual realm. So the Bible says, man was able to communicate with the physical world because he has the body, and able to communicate the spiritual realm because he has a spirit. Amo nang ang Kristohanon makapangamuyo sa Dios, makasimba sa Dios, makadaig sa Ginoo, makakanta sa Dios nga dili makita, it is because may espiritu siya. Nakuha ninyo? Amo na ang iban, kung dili nila gamiton ang ilang espiritu sa pagsimba sa Dios, di nila himon sa pagpakikistorya na sa mga patay. Amen? Amo na nga may mga religion nga nagapakikistorya sa mga patay. Inga na. Mayroon tadayon, ipakita sa amon ang espiritu ni Duming. Inga na. Diba? Because he has a spirit. And then the Bible says, among the three elements, only the spirit of man is the highest.
Because only the spirit of man can communicate God, only the spirit of man can worship the Lord, only the spirit of man can serve the Lord, and mostly he understand his relationship to the Lord. Because ang Romans chapter 8 verse 16 nagingon, makigiusa ang Espiritu sa Dios atong Espiritu. And John chapter 4 verse 24 says, ang Dios Espiritu, busa simbaha siya sa Espiritu o kamatuoran. Amo nang ang pagsimba naton, yes, natural. Wala ta may makita nga mga imahen because we worship God through in Spirit. Amen. Yes, sa nabanhaw na si Kristo Jesus, si Tomas nga ginganlan og Didymos or Kaluwa, amen, dili siya mutuo nga si Jesus nabanhaw tungod sa iya mismo mga mata nakita niya ang samad ni Kristo Jesus, nakita niya ang ang kamot ni Kristo Jesus, nakita niya ang duga ni Kristo Jesus nga perte kadako sa samad, nakita niya ang samad sa ulo ni Kristo Jesus. Dili siya mutuo nga nabanhaw si Kristo Jesus. Sa gisugin lang na siya sa iyang mga kauban nga mga apostoles, nag-ingon ang iyang mga kauban, nakita namon ang Ginoo. Siling siya, di kumuto, gawas kung mahikap na kung siya og makita. Amen? Lingayin niyo tapat, basi kaluwanan ni Tomas. Amen? Karon, nagpakita si Kristo Jesus. Siling si Kristo Jesus, sikapa ako, Tomas. Amen? Girebuke siya ni Kristo Jesus. Ano ang rebuke sa iya ni Kristo Jesus? Tomas, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Pero ingnon ko ikaw, Tomas, siling pa ni Kristo Jesus, bulahan ang mituo kanako bisan siya wala nakakita. Amen. Amo nang tinuod nga pagsimba, ang patuod nga pagsimba, nagsimba ka sa kamaturan o sa Espiritu. Ang matuod nga pagsimba, nagsimba ka sa Dios nga buhi. So dili tinuod ang pagsimba nga may gilantaw ka. Amen? That is the truth. That is the Word of God says. Kag ang pulong sa Dios kung lantaw na ton, siling padre, among the three elements, only the spirit of man is the highest because only the spirit of man can communicate God, worship, serve, and understand his relationship to the Lord. Man's spirit is the masters. The soul is the channel to motivate the body. Amen? Man's spirit is the masters and the soul is the channel to motivate the body. So meaning, mamotivate ang lawas ng tao, pinaagi sa iyang Espiritu nga gisugo ang kalag niya. Amo ng lectures naton, the whole functions of the body is ordered from the mind. Diin pod gikan ang motivation sa una-una pagkadto sa lawas, gikan pod sa espiritu niya. Amen? And that is what it truth. Pakpakan nato ng Ginoo. But the Bible says, sa nakasala ng tao, ingon pa diri sa Romans chapter 3 verse 10 to 12. Kay ang kasulatan nagingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios og nahimo silang dautan, walay bisan unsang nagbuhat og mayo, walay bisan usa. Verse 23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Amo ning natabo. Siling pa diri sa number 1 because there are 7 biblical truths when sin entered this world. The whole natures of a person was affected, damaged, and destroyed. Ilang taon na ton una ang nadamage sa iya kabuhi, ang iya spirituality or ang conscious niya sa spiritual. Lantaw na ton ang diagram number 1. Sa 1 Thessalonians 5:23, this is the original positions of the threefold natures of man before the fall. Sa wala pa nakasala ang tao. Anong gihambal dito? Silang padre, hinaot untang ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyog balaan, aron walay makitang salawayon sa tibok ninyong pagkatao,
espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. This is the right arrangement and position before the fall. Kita tanan moingon sa wala pa nakasala ang tao. Amo ni ang arrangement sa nature sa tao. Man is the highest, man's spirit is the highest and the first. The body is the lowest and the soul it is what in the middle. Man's spirit is the masters. Man's spirit is the ruler. And then the soul is the channel to motivate the body. Amen? Pero lantaw na ton, human nakasala ang tao. This is the first ruin. After the fall, the right position was ruined. Amen? Ang Hebreo 4 verse 12 siling padiri. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the divisions of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ano na ang iyang posisyon? Sinong nauna? Sino nang nauna? Ang kalag na. So the right position, it is already ruined. The soul is the first, the spirit, it is what in the middle, and the body still is what in the third. Amuning plastada na sa tao. Nakuha ninyo? Amen. So the first thing nga naruin mismo sa iyang personality, sa nature niya, na dislocate, na disarrange ang right position. Amen? Ing na imo katapad, wala ka nagubaan sa sulod nimo. Amen? Because of sin, the entire natures of a man has been affected, damaged, and destroyed. Amen? Yes, kung dili naton tutukan pag-ayo, kung basahon lang naton, dili ta makahibalo nga mao di ay nahitabo niini. Amen? Kung kita lang magbasa, makasiling ka daw yano lang. Pero there is what something wrong. May natabo mismo sa kabuhi naton. Nga bagay naton pamalandungan. Ang kalag pwede ni mahimo nga Christian. Amo ganining term sini soulless Christian. Amen? Pwede ni siya makapapretend as being believers. Pwede ni siya makapapretend as being Christian. Pero he is not spiritual minded. He is considered as a soulless believers. Amen? Kita ka mo sa mga soulless believers. First thing, ang mga soulless believers, ang number one nga directions nga ilang gisunod ang ilang mismo emotions. May mga simbahan nga akong gisudlan nga ang worship leader mo ingon, panghila ka mo! Kaya kung di ka mo mohilak, di na to ni undangon. Amen? That is a soulless. That is an emotional aspects. Yes, hindi na nato ni ma-expound pag-ayo, pero panid-in ninyo, may mga simbahan, sometimes they are considered as emotional directed. Ang ilang ipamatian ang ilang emotions, while nga ang biblical nga pattern, you must listen to your spirit. Pero ang nagakatabo karon, ang ila gipamatian ang direction sa ilang emotions. Amen? But the psychology says, sometimes emotions can kill us. Amen. Amuning, abi nyo lang, kung inyo maswito ang tripartite being, inyo pod mahibaluan both the body, the souls, and the spirit. Amuning reality, may naguba mismo sa kabuhi naton.
Amen? Ang arrangement na guba. Siling padre sa Biblia ko lang taon na ton, sa notes na ton, the soul has replaced the place of the spirit as the rolling one, meaning nabaliskad na. Amen? Instead nga mangin God's conscious ang tao, anong natabo? Anong natabo? Sila yung padriya, the soul is the self-conscious. Self-conscious plus worldly conscious equals sinful or carnal nature. Amo na sa Bible, kung may nga nabasa ka mo carnal nature or something tawhanon nga kinaiya, that is the additions of sinful or that is the additions of worldly conscious and self-conscious. Equals carnal or sinful nature. Diin ang spiritual. Diin ang spiritual. Wala na. So brothers and sisters, this is the first thing nga naguba sa tao. Amen. Magabarog tatanan kay dayon. Let us ponder these words and continue on this topic on next Sunday. Yes. May mga pipila diri sa inyo nga ini nga mensahe do hindi ka mo interesado sa sini nga mensahe. It is because base kon ang imo mismo kaugalingon may ara na disarrange. Kay nga naman our emotions, our will and mind is contrast sa lihok sa espiritu. Ang espiritu ya, it is God's conscious ni siya mo. Pero ang aton nga gitawag kalag is very self-conscious. Ang iya sini attraction kag focus, it is almost on ourself. Amo lang gini ang iya concentration. Ang self gid pirmi. Amo ni pirmi ang focus niya. Ang self pirmi. Amo na nga madamo sa mga Kristohanon nga hindi niya mabarter sa iya kabuhi ang panginahanglan sa self kaysa spiritual. Because of self. Kag ang Biblia nagambal nga nasubong sini. Ang number one nga reasons because of sin. Sin that dwells in me. Tungod ni sa sala nga ari sa aton. Amo gani na nga ang Biblia mismo naghambal ang pagkari sa anak sa tao, which is si Kristo Jesus. Hindi lang ang paghatag sa kaluwasan, kundi ang pagkari niya, ang pag-restore ni sa aton kinatibuk-an nga pagkatao. Gusto sa Dios nga i-restore ang image sa Dios. Amen? Amo na naghambal na dito sa Colossians, hukasan ninyo ang inyo daan nga pagkatao, kag isulob ninyo ang bag-o nga pagkatao nga sibo sa dagway sa Dios. Amen? Because that is the biblical pattern nga gihambal sa aton sa Ginoo tungod sa sala. Amo na nga mga kaigsuonan, there is something wrong sa kabuhi naton. Abi nyo lang, tungod sa sala, ang una nga naruin ang spiritual conscious naton. Kung basahon naton ang Biblia, nanaog ni hangtod sa kalag. Naguba ang hunahuna, naguba ang emotions, naguba ang will, and then at the same time, nanaog na dito sa lawas. Amen. Amo na nga ang lawas naton naguba pod tungod sa sala. The entire nature of a man has been affected. Amo na nga dili kalikayan nga ang tao dili matiguang.
Amen? Si Romeo, bago lang nag-birthday, lahi na ang iyang itsura sang una kag karon. Amen? Hindi kalikayan nga hindi gyud makabatyag ang tao nga dili siya sakitan sa ulo, dili hilantan nga because his body it is already affected. Amuning nahimo sa sala. Amo na nga tun-an na to ni kay nga man grabe ang natabo sa aton tungod sa sala. And then the Bible says this physical body it is subject to decay. Meaning bisan ano pa ang preserbasyon naton sa sining lawas. Amen? Bisan ano pa ang imong gamiton pagpagwapo, pagpagwapa, bisan nagdirma ka pa, o may mga vitamins ka pa, bisan grabe na nga exercise ang imong buhaton, dili ka punggan because your body, it is subject to decay. Nga, it is affected because of sin. Amen? Amo nang tun-an naton. Amo na nga ang Ginoo kadako sa iyang gihimo sa aton. Amo na nga ining pagpartik naton sa Holy Eucharist, abi mo lang ang number 1 dire ang preservation sa aton physical body. Amen. Na this body it is subject to decay. Amen. Kung wala ang Dios, posible nga gilatayan ka na sa gamot sa kamunggay. Amen. Gilatayan ka na sa gamot sa kamunggay, dayon ang imo pod mga apo manguha diya sa pakyang sa kamunggay kay among iutan sa inyong tinula. Iyan. Because this body it is subject to decay. Because of sin. Muna nga ining aton monthly Thanksgiving, hindi ni kabayran sa gihimo sa Dios. Walay ospital nga makapreserve sa kabuhi. Gigamit sila sa Dios, but still, ang preservation gikan sa Dios. Amen? Kadto ka mo sa merkado, ang hindi maubusan nga customer ang butika. Galinyang tao, gagawang tao, kaya nga, ang gin-after sa tao, I want preservation. Amen? I want preservation. I want preservations. I want to be healed. I want to be healed. Amen? But you know, brothers and sisters, arita, kaya nga, gi-preserve sa Dios ang aton lawas. Amen? Ang Ginoo, patambungon ka pa niya sa mga Christmas party. Amen? So, kadako sa aton utang nga kabalaslan sa Dios. So, ining monthly Thanksgiving na ton, tinipik lang ni sa gihimo sa aton sa Ginoo. Ang pagbantay palangadaan sa aton sa Ginoo, hindi ni kabayaran. Mag-hire kag security, unayon ka lang. Amen? Pero still, gibantayan ka sa Diyos. Amen? Sa paglakaw namon padung sa gitawag sa istansya, nakita nakon ang balod nga mga dagko gyud kag akon gyud obserbaran sa gisulti nakon. While nga nagalawig kami, ako nakita nga lain-lain ang lihok kag sistema sa balod. May mga balod nga dagko ang lukot niya, kadayon may mga nakita pod ko nga may mga balod nga murag maglabok ang mga balod. May mga balod pod nga ako na naagian nga lahi pod ang iya nga gitawag directions kag sistema. Dira na ko nakita as we journey in this world, lain-lain nga trials ang ma-encounter naton, but still God is good. Amen. Ngaman still gi-preserve ta niya. Kagdayon, abi nyo lang ang pinakadako nga utang naton nga kabalaslan sa Dios, ang pag-repair niya sa aton kinatibukan nga pagkatao. Gi-repair niya ang imong espiritu, gi-repair niya ang imong kalag, gi-repair niya ang imong lawas. So meaning, initanan gi-repair ni sa Dios kay nga aron gamiton kaniya, aron mapuslan kaniya, aron nga ini nga gitawag kabuhi, maalagad kag madayig sa iya. Amen. Hallelujah. So ining pagpartik naton sa Holy Eucharist,
Timailhan kini nga may Dios nga nanglihok sa kabuhi na to. Let us worship God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your words, O Lord. Niya, O Diyos, ang kinabuhi ko, akong itugyan, nganha kanimo, giangkon ko, tanang kasalanan ko, nga nasipyat ako, ug nagkulang kanimo, karon ako na nasayran ang tanan. Thank you, Lord. Hallelujah. Dawat ako balik sa mga bukton mo, ganuya ko, O Diyos, balik diha sa mga bukton mo. Hugasi ko, O Diyos, sa mga butang na nakahugaw ka na ko. Dili ako buot pa mahilayo kanimo, sukat karon man do bikining kinabuhi ko. Now, he is able to keep you from falling and to present you full praise before the very presence with exceeding joy to the wise God, glory and majesty, dominion and power, both now and forever. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.